Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Narinig nyo na si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang pakiramdam ko, pigil na pigil itong si Presidente Marcos sa kanyang kapatid na napakasinungaling, na nagpapakalat ng fake news, na parte ng drama dyan sa Senado, itong si Amy Marcos. Finally, no? Nagsalita na po yung ating presidente, bagamat maikli po yung salita ng ating presidente, pero sa puli, may tinamaan doon sa kanyang binitawan, lalo na po itong mga senador na nandiyan po sa Senado. Yung shooting incident ninyo dyan, puro drama lang pala yan. Nakakahiya po. Tuloy na ikumpara kayo ng presidente ngayon sa mga situation, sa mga kaganapan noong siya ay senador pa lamang. Hindi ganyan kababa. Kababa. Amy Marcos, hindi ganyan kababa. Sabi ng presidente, nag-descend na kayo to that level. Kumbaga, bumaba na kayo sa ganyang level. Hindi na kayo mukhang statesman, hindi na kayo mukhang mga senador. Para na kayong, sabi nga mas malala pa kayo sa gutter politics Kung di ba, gutter o imbornal politics ganong level na nga po ang nangyari dito sa mga senador natin, lalo na po itong the Dirty 13. Nagsalita na po yung ating presidente, pakinggan nyo po yung kanyang statement dito, lalo na po itong grupo nila Amy Marcos. Nako, sapul na sapul kayo dito sa sasabihin ng ating presidente, ha? Pakinggan natin. Kakahiya talaga ang Senado ngayon Alam mo, ang solusyon dyan, tanggalin nila si Alan Peter Cayetano para kahit papano bumalik po yung respeto ng taong bayan dyan po sa Senado. Ito po yung interview ng ating presidente sa kanyang pagbabalik po sa Pilipinas, no? Galing po sa kanyang state visit dyan po sa Japan. It's about work. It's not about personalities. Nagbago Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. Correct. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. It's about work. Diba? Presidente na mismo yan. Hindi niya inakala na gaganyan will descend to that level itong Senado. Ganyan kababa. Ganyan kababang level ng Senado na hindi naman ganyan ang expectation sa mga senador. Bakit kailangan yung humantong sa ganyang sitwasyon? Again, paulit-ulit ako dito, ka-coffee, no? Kaya magulo ang Senado dahil may pinoprotektahan itong majority senators. Pinoprotektahan nila ang impeachment case ni Sara Duterte. Hanggat maaari i-delay yan, hanggat maaari ipanalo si Sara Duterte. That's the main purpose kung bakit nagkaroon ng changes of leadership dyan sa Senado. Second, protektahan ng isang pugante na si Bato. Yan ang mga primary reasons kung bakit magulo dyan ang Senado. I-delay ang impeachment. Bakit ba natin kinakailangan mag-proceed sa impeachment? Yan po ang gusto ng taong bayan. Yan po ang sinasabi ng ating saligang batas. Yan po ang sinasabi ng mga ebidensya na dapat matanggal si Sara Duterte. Pero itong Duterte 13, papanig sa kasamaan. Papanig sa kalukuhan. Wala talagang mangyayari dyan. Hindi na natin alam kung sino ang tama at mali. Diba? Kasi halos lahat tama na. O kabilang side, sinasabi kami ang tama. Kabilang side, ito sinasabi kami ang mali. Pero kung titingnan natin, sa mas malawak na pagtingin, malinaw May pinoprotektahan itong the Dirty 13 May pinoprotektahan sila. Which is si Sara Duterte nga at itong si Bato de la Rosa. Ano mangyayari dyan? Wala mangyayari sa Senado. Pagod na ang tao. Yan yung sinasabi natin, psychological exhaustion. Magsasawa na lang ang tao. Ayoko nang manood ng balita. May mga kakilala ako, mga kaibigan ako. Sawang-sawa na ako dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi mo sila masisisi Kasi napapagod na sila. Kasi magugulo yung mga taong players sa usapin na yan. Sino yung mga yan? Mga senador. Kayo mga major players dyan. To the point na kailangan mo na gumamit ng fake news, fake incidents, itong shooting incidents, peke na, para lang yung kanilang narrative na we are under attack, etc., masuportahan. Maging si Amy Marcos, nakakahiya. Nung nabulaga siya dyan sa fake video na inilabas niya sa kanyang plenary, isisisi niya sa kanyang tao. Nakita nyo ba yung video na nagsisirculate? Sinisisi niya yung staff niya. Sabi mo, okay yung video na yan. Diba? Pakita ko sa inyo.
Walang pananagutan. Diba? Ikaw ang senador. May team ka, definitely may team ka, pero yung ikaw the head of the team. Ikaw ang pinaka-team leader dyan. Kung ano yung lumalabas dyan sa plenaryo, representing your office or representing your being, yung pagkatao mo, pananagutan mo yan, di mo pwedeng isisi sa tao yan. Kung mali yung tao mo, kasalanan mo yan, command responsibility mo yan eh. Bakit kumuha ka ng Bopals na tao? Nakita niyo yung video na yan? For sure nakita niyo na yan. Nag-trending po yan online. That's the moment na withdraw niya, binawi niya yung video na plinay niya during the plenary session. Kasi nag-motion po si dating Senate President Miguel Zubiri na strike out o alisin. Yung video na yan, dahil fake news po yan, sinabihan din po siya ni Senator Raffy Tulfo na nagmukha na tayong hausyaw o fake. Diba? Okay, so nag-agree si Amy Marcos dyan. Binawi niya yung video na yan sa official records ng Senado. And then lumapit siya sa mga staff niya. Kasi ang plenaryo, tingnan mo, diba? Diyan yung plenary, yan po yung mga upuan. Yan yung mga upuan, diba? Tapos, ito po yung mababa. Mababang parte. Si Amy Marcos. Tapos, yung mga staff niya, nasa gilid niya. Yan yung mga staff niya. Sila yung nag-aabot ng mga index card, etc. Sila yung nagbibigay ng mga kodigo, etc. Sabi ni Amy Marcos, sa tao niya to, sa tao niya. May video to, pero hindi ko lang makita yung video na ulit eh. Yung caption na lang, no? Sabi niya, it's your fault. Sabi niya sa tao niya, it's your fault. Tinuturo niya yung tao. Ipapako kita sa krus. Sabi mo, okay lang yung video. It's her fault, di ba? She's the one who approved it eh. Bupuls ka. Hindi mo chine-check. Hindi mo bine-verify. Tama ba itong ilalabas natin sa video? Fake ba itong mga to? Yung ating mga resource person ba, na-verify ba natin yung mga statement nila? Hindi mo pwedeng isisi sa tao yan dahil nasisi ka na, napahiya ka na, nagpalabas ka ng fake videos, isisisi mo sa staff mo, bakit mo inaprubahan, di ba? It's your fault. Kita mo na? Yang senador na yan, yung klase ng senador na yan, hindi magugustuhan ng presidente yan. Ayaw ni FL Lisa Marcos ng ganyang klaseng ugali. Ang punto lang yan, hindi tumatanggap ng pagkakamali itong si Amy Marcos. Kung bumagsak man o may pagkukulang o may pagkakamali, ayaw kong masisi. Laging ganyan. Magtuturo ng ibang tao, it's your fault. It's not my fault. It's your fault, etc. Yan lagi ang sasabihin. O ipapako kita sa krus. May pangiti-ngiti pa, syempre napahiya siya eh. Pag ikaw napahiya, minsan alam naman magalit ka doon, magsisigaw, hindi mag-trending pa siya dyan lalo, may pangiti-ngiti siya dyan habang nidi-deliver niya itong parte ng kanyang sermon sa tao niya. Ipapako kita sa krus or paparusahan kita. Yan din ang sinasabi ni PBBM eh. Dapat you replace your staffer. Palitan mo yung tao mo. Sabi mo okay lang yung video. It's her fault, di ba? She's the one who approved it eh. O sino yan? Chief of Staff yung pinapagalitan niya? Inaprobahan ng kanyang Chief of Staff? Eh sino ba ang leader? Ikaw ang leader eh. Bakit hinayaan mong lumabas yung fake video na yan? Sino nag-direct niyan? Balita ko yung nag-direct niyan. Yan din po yung nagde-direct ng panibagong video na ginagawa daw po ni Leandro Leviste. Sino yung director na yan? Yung controversial director na yan. Balita ko, hinire daw po yan, no? Ni Leandro Leviste. Di ba? Ito. Ito yung video. Buti na lang may nag-comment doon. Play natin itong video. Pangiti-ngiti pa siya. Kasi hindi siya pwede magalit eh. Kasalanan mo yan. Hindi na pwedeng gano'n yung tao niya. Kasi may mga media. May nakapalibot. Recorded yung mga nangyayari dyan. Pangiti-ngiti pa siya. It's her fault. Pero after that, pagdating ng opisina, naku, baka sinigaw-sigawan kayo. Nito ni Amy Marcos. Kaya, binabangbang siya. Para ba tamang term doon? Kaya nasasabon siya o napagsasabihan siya ng kung ano-ano ng kapatid niya mismo ni Presidente Marcos. Dahil, wala, inukuloko to si Amy. Kapatid pa yan ha. Kapatid pa yan. Gustong bumagsak yung kapatid niya sa inggit nito. We have to remember, no? Ang pinanggagalingan ng inggit ni Amy Marcos, gusto niya magpresidente eh. Si Marcos yung naging presidente. Iboboto ba yan? Mananalo ba yan? Noong 2022 elections, mananalo ba yan sa pagka-presidente? Definitely hindi. Si PBBM ang may mas karisma at mas may puso, as may malasakit as compared kay Amy Marcos. Narinig mo ba si Amy Marcos na ginawa yung mga ginagawa ng presidente ngayon? Di ba? Wala. Nagtampo yan kasi di ba nagkaroon ng mga disqualification cases ang presidente? Si PBBM that time, presidential candidate siya, no? Nagkaroon ng mga disqualification cases sa
COMELEC. And then umasa daw yan si Ate Babalina na siya ang possible replacement kung finally mapagdesisyon na ng COMELEC na i-disqualify itong si PBBM. Hindi na disqualify si PBBM. Hindi siya nakapwesto. 'Di ba? Gusto maging presidente ngayon, ang ambisyon niya na lang maging vice presidente ni Sara. Kaya kailangan nila maipanalo si Sara para pag si Sara presidente na, ayan, may chance siya maging vice president kung magiging running mate siya, o kung hindi, nasa Senado siya, o maging Senate president siya. Ambisyon niya yung matataas sa posisyon eh. Ayan, may chance na. Kaya todo tanggol yan kay Sara Duterte. Kahit isinusuka na siya mismo ng mga dilis, isinusuka na siya mismo ng mga DDS, ng kampo mismo ni Sara, ayaw sa kanya. Pero sige, himod pa rin siya dyan. Dikit pa rin siya ng dikit dyan para sa kanyang ambisyon. Ay nako, Ate Amy, di mo ba naririnig yung sinasabi ng presidente mo? Lumihis ka na, lumipat ka na. Sumama ka doon sa dalawa na lilipat sa Lunes. Hoy! Alam niyo kung sino yung dalawa. Sige, bigyan ko kayo ng clue. May nagsabi sa akin malapit doon sa Senate. Hindi ko alam kung totoo, pero I think totoo Di man magsisinungaling yun isang senador, no? Si Quezon daw, hindi ko sinabi totoo ang pangalan, si Quezon daw lilipat. Sa majority siya ngayon, di ba? Lilipat sa minority. Tapos si Aling Loren, napakalanan ko tuloy si Loren Legarda, nag-aalangan pa, pero may chance daw po na lumipat na sa minority. So sila po ngayon ni 13, nakulong na si Bato, nagtatago si Bato, 12 na lang po sila. Si Jinggoy nakapagpiyansa kasi graft pa lang po, wala pa yung kanyang warrant of arrest doon sa kasong plunder. So eventually lalabas po yan, magiging 10 na lang sila. Yung kaso ni Cheese, yung kaso ni Joel, yung kaso ni Marcoleta, kaya mauubos siyang minority na yan. So, exciting. Sa Lunes daw po yung big news. Abangan natin yung big news na yan. Siya, yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video, ka-coffee. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.